Dear Kuya Allen, ako nga po pala si Rusty, 33 taong gulang. Matagal na akong nagtatrabaho sa abroad at sa dami ng taon na lumipas, bihira akong makauwi sa Pilipinas. Noong 2019 pa ang huling bakasyon ko sa bansa. Pero dumating ang pandemya at halos 4 na taon ako bago muling makaranas ng amoy ng hangin sa probinsya, ang tunog ng jeepney at ang init ng araw sa umaga na may halong kagalakan. Kaya nitong December 2023, sinigurado kong magiging makabuluhan ang muling pag-uwi ko. Mabilis ang mga araw at hindi ko namalaya na January 3 na pala ang huling araw ng bakasyon ko. Kinabukasan ng flight ko pabalik sa abroad. 3:00 ng hapon noong araw na yon na magpaalam ako sa pamilya ko sa aming probinsya. Halos 14 na oras ang biyahe patungong Maynila. May kaunting lungkot dahil iiwan ko na naman ng mga mahal ko sa buhay. Pero sinamahan ito ng kasabikan at sa kung anong may aalok ng huling araw ko sa lungsod. 7:00 ng umaga na makarating ako sa bus terminal. Sa sobrang pagod mula sa haba ng biyahe, agad akong sumakay ng taxi papunta sa kondo ng tita ko. May pinabili kasi siya mula sa probinsya at nais ko rin siyang makita bago ako tuluyang umalis. Sa pagbaba ko, sinalubong niya ako ng ngiti at niyaya akong kumain ng almusal sa baba ng kondo. Konting kwentuhan tungkol sa pamilya, trabaho, at mga nangyari sa nakaraang taon. Napag-usapan naming dapat ako magpahinga muna bago ang flight ko mamaya. Sinamahan niya ako sa isang hotel na malapit lang din sa lugar nila. Tahimik ang lugar, malinis ang kwarto, at kumpleto sa amenities. Pagpasok ko, ramdam ko ang pagod. Kaya nagpasalamat ako sa pagkakataong makakapagpahinga. Matapos magbihis at maligo, naisipan kong gamitin ang oras para makaranas ng bago. Tagal ko nang naririnig mula sa ilang kaibigan ang tungkol sa mga masahe na kakaiba raw ang serbisyo. Bagamat wala akong karanasan sa ganon, naisip kong subukan na rin dahil narito na rin ako. Nag-text ako sa isang kaibigan sa Bulacan at nagtanong kung may kakilala siyang masahista. Agad naman siyang nagbigay ng kontak. Tinext ko ang numerong binigay niya. At mabilis ang naging tugon. Sinabi niyang dadating siya ng pasado 12:00 ng tanghali. Nang dumating siya, nabigla ako. Hindi ko inaasahan ang itsura niya. Isang lalaking nasa edad na 43, matangkad, ganda ang katawan, at may mukha na nagpapakita ng karanasan sa buhay. Nagpakilala siyang si Francis. Magalang siya at tila sanay na sa ganitong trabaho. Pagpasok niya, binati niya ako. Good morning, sir. Ako po si Francis, yung magmamasahe sa inyo.
Ang sabi nito. Sige, tuloy ka. Ang nasambit ko naman. Naligo na kayo, sir? Ang tanong nito. Oo, kakaligo ko lang din. Ang sagot ko naman. Magbibihis lang po ako, sir. Para makapag-start na agad tayo. Agad niya naman tugon. Hindi ko alam ang gagawin. Dahil wala akong ideya kung papaano ang gagawin niya. Paglabas niya ng CR, nakita ko na lang siyang nakapanloob na lang at gulat na gulat ang mata ko dahil first time ko makakita ng ganun. Boss, mag-short ka na lang. Okay lang din naman sa akin kahit na naka-short ka. Ang nasabi ko sa kanya. Ay hindi sir, ganito po talaga ang suot ko. Magtanggal ka na din sir para makapag-start na tayo. Magsisipilyo lang po ako. Ang agad niyang tugon. Tinanggal ko naman ang aking boxer at tanging panloob ko na lang ang naiwan. Paglabas niya ulit sa CR, nakita niya akong nakapanloob pa rin. Sir, pati po yan tanggalin niyo na din. Pag di niyo tinanggal yan sir, ako ang magtatanggal niyan. Ang sabi niya nang makita niya akong may suot pa rin na panloob. Okay na ako dito. Nakakahiya naman kung wala akong suot. Hindi kasi ako sanay sa totoo lang. At saka first time kong magpamasahe ng ganito kaya medyo kabado ako. Ang nasabi ko sa kanya. Natawa siya sa akin at sabay sabing, salamat sir ha. Ako pala ang buena mano sa inyo. O sige sir, higa ka na kung ayaw nyo talagang tanggalin yan. Ako na lang gagawa niyan para sa inyo. Ang nasabi naman niya. Tinanggal ko na lang din ang panloob ko at humiga na ako para matapos na din kami. Inumpisahan niya din akong masahihin. Masarap ang masahing ginagawa niya sa akin. Pero di ko na malaya na tinanggal na din pala ang panloob niya. At palagi niyang kinukuskos sa katawan ko ang kanyang harapan. Nasisiyahan naman ako dahil ganun pala ang pakiramdam na minamasahe ka ng barakong masahista. Paminsan-minsan ay binubugahan niya ako ng mainit na hininga niya sa aking tenga. Isang oras din niya ako minasahe. Sa loob na isang oras, pinaramdam niya sa akin na hindi lang masahe ang kaya niyang ibigay, kundi pati na rin ang kaligayahan. Nahiya akong itanong kung nag-aalok ba siya ng extra service. Di nagtagal, agad-agad niya akong hinalikan nang walang paalam. Hindi naman ako tumanggi. Hinayaan ko na lang siyang gawin ang bagay na gusto niya. Sa ginawa niyang dun sa akin, napansin ko na sanay na sanay siya sa ganung gawain. Kakaibang karanasan ng pinaranas niya sa akin ng sandaling yun. At sabay naming narating ang kalangitan. Sa mga oras na yon, para bang nawala lahat ng bigat na dala ko mula sa abroad. Ang stress sa trabaho, ang lungkot ng paglayo sa pamilya, at ang pag-alaala sa hinaharap. Napaisip ako,
Minsan pala, sa mga simpleng karanasan, maaari nating matuklasan ang sarili nating pangangailangan. Hindi lamang sa pisikal kundi sa emosyonal. Bago siya umalis, sinabi niya na, "Sir, hanapin mo ulit ako kapag bumalik ka rito. Maraming salamat sa tiwala." Ang sabi nito, at tumango naman ako at kumiti at nagpasalamat din. Dinagdagan ko ang bayad bilang pasasalamat sa kanyang profesionalismo at kabutihan. Matapos ang araw na yon, tinapos ko ang natitira kong oras sa Maynila sa piling ng tita ko. Nagkwentuhan kami habang kumakain sa Cubao at naglibot ng ilang tindahan. Pagdating ng oras, dumiretso na ako sa airport. At habang nasa eroplano, iniisip ko ang lahat ng nangyari. Ang bakasyon kong ito ay naging paalaala sa akin na ang buhay ay puno ng mga sandaling nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang magpahinga, magnilay, at makadama ng kagalakan. Sa susunod na taon, tiyak, babalik ulit ako. Dala ang mga bagong kwento, bagong karanasan, at mga bagong pangarap. Hanggang dito na lang po, Kuya Allen. Maraming salamat.